hanggang 16. Sabay-sabay, ready, go. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Let's pray po. Lord, salamat. This passage of Scripture na account po ni Jesus Christ during baptism. Help us na ngayong hapon, makalearn kami at maintindihan namin the necessity bakit si Jesus Christ nagpabaptize. And I pray, Lord, na through this lesson, ma-enlighten ang bawat isa sa amin. And be with us, Lord, again. This I pray in Jesus' name. Amen. Okay, bago tayo, please be seated. Bago tayo mga kapatid, mag-proceed sa ating topic na naumpisahan natin last Sunday, ay dapat nating pag-aralan muna itong bagay na ito, which is, for me, very important po siya, no? Na maintindihan natin ang account na ito. This is the account na si Jesus Christ gibaptize. Amen? Galing siya, sabi ng Bible, dumating po si Jesus Christ, galing po siya sa Galilee. Verse 13, at siya po ay pumunta sa Jordan River. At doon po siya lumapit, nag-approach kay John, nag-request na, siya ay bautismuhan ni John. Pero anong sagot ni John sa kanya? Verse 14. Nung si Jesus Christ lumapit at gusto na magpabaptize, nag-refuse si John. Di-baptize. Anong sabi ni John? But John forbade him. Gitanggihan siya. Saying, anong sabi ni John? Saying, I have need to be baptized of thee. Ako dapat ang iyong bautismuhan. At bakit ka pumarito sa akin upang bautismuhan? Pero anong sagot ni Jesus Christ kay John? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now. The word suffer there means permit or allow. Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. So yung word na pag-aralan natin, yung sabi ni Jesus Christ sa verse 15, to fulfill all righteousness. To fulfill all righteousness. Bakit niya kailangang magpabaptize? Bakit kailangang mabautismuhan si Kristo? Amen? At ang sabi ni Jesus Christ, ang dahilan, sabi niya, para ma-fulfill ang righteousness. So, mayroong righteousness na dapat i-fulfill si Jesus Christ. Ang tanong, bakit si Jesus Christ, hindi ba siya righteous? Tinawag na siyang God. Bakit kailangan pa niya mabautismuhan para maging righteous siya? Ibig sabihin, si Kristo dili righteous? Hello? Amen? Yun ang dapat nating sagutin. Okay? Laman. Hello? Bakit sinabi ni Jesus Christ na kanya pong i-fulfill itong righteousness na ito? At nung naintindihan po ni John, nung explanation ni Jesus Christ, ay binautismuhan po siya. Now, dapat, kaya nga importante, meron tayong right division, Brad. Kasi pag wala tayong right division, mahirap intindihin. Now, take note, ang baptism before the cross, part sa kanilang righteousness ang baptism.
Tandaan natin, isa sa mga requirements sa righteousness is baptism. Now, since si Jesus Christ Hudyo, obligado po siya na sumunod sa batas ng Hudyo. And prior sa crucifixion niya, mga kapatid, tingnan niyo po, no? Part sa righteousness niya, ang pag-obey sa law. Then, ang baptism is part of the law. Ang pagsunod sa law, sa baptism, mga kapatid, is part of the law. Requirement po sa mga Hudyo, ang pagpabautismo. Okay. Now, tingnan natin, Deuteronomy 6:25. Anong sinabi dito po ni Moses? Deuteronomy chapter 6, verse 25. Deuteronomy chapter number 6, verse number 25. Verse 24, and the Lord, chapter 6, Deuteronomy, nakita ninyo? 24, and the Lord commanded us, that is Israel, to do all these statutes. Underline that phrase. To do all these statutes. Statutes, commands, ordinances, pareho lang yan. Ordinances, commandments, and statutes, the same lang yan, Brad. To fear the Lord, take note, to fear the Lord, our God, for our good days, for our good always, that He might preserve us alive, and as it is at this day. Tapos tingnan niyo po, kung sundin nila yung mga statutes ni Lord. Verse 25, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He hath commanded us. So ano dapat ang mga Hudyo para maging righteous sila, Brad? Paano sila makonsider na righteous? They have to observe to do all these commandments. At part doon sa commandments ay ang baptism. Part sa gospel kingdom, ang baptism. Hello? So, alam natin na ang baptism, mga kapatid, sa gospel kingdom is part po sa kanilang message, part sa kanilang gospel is baptism. Kaya, para ma-fulfill si Jesus Christ, Hudyo, obligado siya na magsunod sa batas ng Hudyo. Obligado siya na magpabautismo kasi yun ang responsibilidad under the gospel of the kingdom. Amen po? Okay, so kaya po, yung to fulfill all righteousness sa Matthew 16, gi-fulfill ni Jesus Christ. Kasi part po yon sa mga Hudyo. Part sa kingdom, gospel kingdom, sa mga Hudyo. Okay? Now, tanong, sa atin ngayon, part pa ba ang baptism sa atin? Hindi na. Amen? Hindi na. Hindi kasama, hindi tayo obligado magpabaptize para ma-save o part sa salvation para ma-save. Kaya mali po yung concept natin, mindset na magpabautismo ko para malimpiwan ko sa akong sala. Magpabautismo ko para mapatawad ako. Mali yun. Ibig sabihin ba, wala pala tayo napatawad sa dugo ni Kristo. Ano pala ang purpose sa dugo ni Kristo kung hindi tayo napatawad? Okay? Sa kamatayan ni Kristo. Kaya mabaptize ka o hindi, kung nag-believe ka sa gospel, save ka. Kaya hindi na requirement sa atin after the cross na tayo, wala tayo before the cross. Si Kristo namatay na. Okay? Nakumpleto na ang ating salvation dahil sa kanyang kamatayan. Kaya ang atin, mag-believe lang tayo. Galatians 2:21. Ano bang sabi sa Bible? Galatians 2, verse 21. Kasi mahirap na may mga mindset pa tayo na kailangan daw mabaptize para malimpiwan ta sa aton sala. Ay nako. Hindi yan na mga kapatid.
21, 2:21. Basahin natin. Galatians 2:21. I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is what? Dead in vain. Maliwanag. Nasabi ni Paul, kung ang ating righteousness sa pamagitan, mga kapatid, ng pagsunod sa batas, ang kamatayan ni Kristo ay walang saysay. Walang kabuluhan. Useless. Walang kwenta. Kaya hindi na po dahil sa batas, hindi na law ang basihan para ma-righteous tayo ngayon. Ano ang basihan? Romans chapter 4 verse 5. Romans 4:5. Tandaan niyo itong mga verse na ito. Romans 4:5. Lalaki, pakibasa please. Chapter 4, verse number 5. Romans 4, verse 5. Sige, lahat na lalaki. Ready? Read. Okay, maliwanag? Okay, now to him that worketh is the reward, not the recon of grace, but of debt. Verse 5, but to him that worketh not, wala nagtrabaho, wala ka nag-effort, pero nag-believe ka, but believeth on him that justifieth. Sino yung on him doon? Sino yung object na yan? Si Jesus Christ. Believeth on him that justifieth. Siya yung nag-justify. Sino ang justify niya? Ang mga ungodly. Tayo. Anong sabi ni Lord? Anong resulta sa kanya? Iyang ungodly na yan. Nung nag-believe siya sa kay Jesus Christ, his faith is counted for righteousness. So ang basis na ngayon sa ating righteousness, ating faith kay Jesus Christ, sa ating pag-believe sa kanyang ginawa doon sa cross, yun ang ating, mga kapatid, basis o dahilan, reason, kung bakit naging righteous tayo. Hindi na yung baptism. Sa Old Testament, before the cross, na righteous sila dahil sa pag-keep nila doon sa law. Pero sabi ni Paul, hindi na. Ngayon, nag-believe ka lang, automatic na justify ka na righteous ka na in the sight of God. Amen. Kaya maliwanag po na hindi po, wala pong contribution ang baptism. Maliwanag, amen? Kasi ang baptism is work. Sabi niya dito, work it not. Hindi ka na nag-work, but nag-believe. Okay? Automatic, nalimpyuhan ka, napatawad ka, na righteous ka in the sight of God. So dapat maliwanag yan sa atin, ha? Base ng ibang rin, nagpabaptize para malimpyuhan sa sala. Ibig sabihin, may power ang tubig maglimpyo sa sala. Hindi. Dugo lang ni Jesus Christ. Anong sabi niya? Ephesians 1:7. Napakaliwanag, Ephesians 1:7. Anong sabi niya? 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Paano ka napatawad? Sa pamagitan ng katubusan at sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Even the forgiveness of sins according to the riches of His grace. So hindi ka napatawad dahil sa tubig. Hindi ka napatawad dahil nagpabautismo ka. Napatawad ka kaya nagbilib ka sa dugo ni Kristo. Klaro ba? Amen? Kaya, kasi sabi ni Jesus Christ, for without the remission, without the shedding of blood, Hebrews 9:22, tama ba? Anong sabi dito? Hebrews 9:22. Tingnan nyo. Bakit requirement may blood? 22. Tandaan nyo ito na verse. Verse number 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, walang pagpaagas sa dugo, without shedding of blood is no remission. Amen? Walang kapatawaran. That's why importante may ma-offer na blood.
No? Ma-offer na blood, may blood dapat. At that blood, mga kapatid, is the blood of the testator. In verse 17, no? Verse 17, for a testament is a force after men are dead, otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. Verse number 14, 13, verse 13, chapter 9 pa rin. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer, sprinkling the unclean, sanctify it to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause, he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the First Testament, that is Old Testament, First Testament ang tawag doon, Old Testament, they which are called might receive the promise of eternal, what? Inheritance. Kaya importante ang dugo ni Jesus, ang dugo, mga kapatid. And Jesus Christ, ang kanyang dugo is the final offering para sa ating kasalanan. No need na tayo, mga kapatid. Kahit di ka maghingi ng sorry ngayon, kung nag-believe ka sa gospel, automatic pinatawad ka niya. All in na yun. All in na, napatawad, na-reconcile, na-justify, redeem. Mga kapatid, the moment you believe the gospel. Kaya, I hope naintindihan natin na hindi po part sa ating salvation, ha? Ang baptism. Ang atin ngayon, nagpabaptize tayo, that is church ordinance. Ordinance sa church, gibigay sa local church, church ordinance, a picture of the gospel. Bakit ka nagpabaptize? Bakit ka magpabaptize? Gusto mong i-symbolize, gusto mong i-picture out ang gospel na katulad kay Kristo, ikaw ay namatay. Katulad kay Kristo, ikaw ay gilibing. At katulad kay Kristo, ikaw ay na-resurrect. Kasi ang gospel is death, burial, and resurrection. Ang baptism, picture din sa gospel, death, burial, and resurrection. So yun ang motive natin. Bakit ka magpabaptize? Kasi gusto ko, pastor, i-symbolize ang gospel. Gusto ko, pastor, sundin ang ordinance, pastor. Yun ang purpose mo. Hindi para malimpiyuhan imo sala. Dili para nga mapanas imo sala. Dili para makumplito imo kaluwasan. Mali na. Hindi makakumplito ang kaluwasan. Walay labot ang baptism sa aton kaluwasan. Hello, amen? I hope klaro yan. Kasi may mga mindset pa na para matinluan ta sa aton sala. Automatic, once and for all, tayo po ay naging righteous in the sight of God. Si Jesus Christ, bilang Hudyo, nagpabautismo, kay part sa Hudyo, i-obey nila ang baptism. Sabi nga Brad, Mark 16:16, isabi ko na yan, part sa kanilang gospel, Brad, ang baptism. He that believeth and be baptized, and shall be baptized, ano sabi niya? Shall be saved. Oh. Part sa kanilang salvation. Kasi part sa gospel kingdom, ang baptism. Pero sa atin, hindi po. Okay? Chapter 3, verse 22, Book of Romans. Romans 3:22. Kaya kung part sa salvation natin, ang baptism nahulog na good works. Tama? Kung magsabi tayo para makumpleto atong kaluwasan, wala na eh. Hindi pala sufficient ang 1 Corinthians 15:1-4 at Ephesians 2:8-9. Romans 3:22. Ladies, please, kindly read. Ladies, go. Take note the word. Unto all and upon all them that believe, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. Napakaliwanag na tayo'y naging righteous because by faith of Jesus Christ. Nagtiwala ka, naniwala ka kay Jesus Christ.
Okay, anong nangyari sa'yo? Nag-believe ka, for there is no difference. There is no difference. So take note, ang requirement sa ating panahon after the cross, after namatay si Jesus Christ, ang requirement, just believe. Thus believing, trusting sa person at sa ginawa ni Jesus Christ. Okay, meron pang verse, chapter 4, verse 13. Ilista nyo ito, mga verses na ito, para klaro. 4:13, for the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law. So wala daw naging heir, mga kapatid, sa pamagitan kay Abraham at sa kanyang mga lahi, sa pamagitan ng batas o refer kay Moses, but through the righteousness of faith. Through the righteousness of faith. Nagkaroon tayo, mga kapatid, ng promise, hindi dahil kay Abraham, hindi dahil sa lahi ka ni Abraham o descendant ka ni Abraham, hindi po. Hindi dahil sumunod ka sa batas, kundi dahil ikaw ay naniwala. Kaya nagkaroon ka ng righteousness of faith. But through the righteousness of faith. Iyon ang basis bakit nagkaroon tayo ng promise of this world. Sabi ni Apostle Paul, for the promise that he should be the heir of the world was not, take note, was not negative, was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Amen. Okay? Ano pa? Chapter 9, verse 30. Romans 9:30. Importante ito na ulitin natin para maintindihan. Kasi may mga iba pa, di pa nila naintindihan. Ano ang ating righteousness sa ating panahon ngayon? Importante ito na malaman natin paano tayo naging righteous. Okay? What shall we see then? That the Gentiles, which followed not after righteousness, have attained to righteousness. Even what? The righteousness which is of faith. Na-attain daw natin ang ating righteousness which is of faith. So ang book of Romans, mga kapatid, kung mag-mention tayo about righteousness of faith, nandito na. Romans pa lang yon, wala pa yung Colossians, Galatians, Ephesians, wala pa. Romans pa lang, very full na. Marami ng verses, brad, na nagpapatunay na ating righteousness ay nanggagaling sa ating pananampalataya kay Kristo. By trusting, believing, okay, through Jesus Christ. Chapter 10, verse 3. Halos every chapter, merong sulat si Paul, mga kapatid. Look at verse 3. Romans 10:3. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that, amen, believeth. Jesus Christ is the end of the law to everyone that believeth. So, napakaliwanag. Sabi ni Paul, ang mga Hudyo, kababayan niya, mga ignorante. Kasi they try their best para maka-establish ng righteousness nila. Ang kanilang righteousness sa pamagitan ng kanilang sarili, sa pamagitan ng kanilang pagsunod sa batas. At hindi po sila nag-submit sa righteousness ni Jesus Christ. Kapagkat sabi ni Paul, for Christ is the end of the law, and for righteousness to everyone that believeth. Amen. Okay. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Tandaan niyo itong mga verse na ito. Chapter 1, verse 30. 1 Corinthians 1:30, but of Him are ye in Christ Jesus. Sabi ni Paul, kayo ay nakay Kristo na, who of God is made unto us. At dahil sa Diyos, kayo ay inari niya unto us, made unto us wisdom and righteousness
and sanctification, and redemption. 4. Dahil na kay Kristo ka na, ikaw po ay nagkaroon ng wisdom, nagkaroon ng righteousness, nagkaroon ka ng sanctification, at nagkaroon ka ng redemption. All in. 4. Nag-believe ka lang kay Christ. Amen? Ayan, napakaliwanag mga kapatid. No, wala siya nag-mention ng baptism para ma-righteous ka. Okay, wala ka nang gawin, mag-believe ka lang. Okay. And another thing, 2 Corinthians 5:21. 5:21. Chapter 5, verse 21. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ready? Read. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we be made the righteousness of God in him. Sino yung tinutukoy niya, sin for us, who knew no sin? Jesus Christ. Si Kristo naging sala. Naging siyang kasalanan natin. Hindi niya kilala ang sala, pero siya ang naging sala. Naging kasalanan natin. Para ano tayo, Brad? That we might be made the righteousness of God in Him. Okay? So yun po mga kapatid. Marami pang mga verses gusto kong for now, yun muna. Okay? Okay? I hope klaro sa atin na ang ating righteousness ay wala sa ibang bagay, hindi ang pagsunod ng ganito, hindi ang pagsunod sa bawal, hindi po. Ang ating righteousness comes through our faith on the Lord Jesus Christ. No? By trusting the finished work of Jesus Christ. Wala na tayong ibang ginawa. Okay? Wala ka nang ibang gagawin para ma-righteous ka. Napakasimple. Napakasimple at napakadali. Just believe the gospel. Amen? Alright? I hope wala na sa ating isip, ha? Magsabi tayo, kailangan ba, ang tanong, kailangan ba ang baptism para maligtas? Ang sagot, yes. Para makumplito ang kaluwasan. Ay, nako, wala bagsak ta sina. No? Hindi pala kumplito ang kaligtasan natin sa ginawa ni Kristo. Kung magsabi tayo na yes, ang sagot natin, yes. Kailangan pa. Hindi po, mga kapatid. Basin Pentecostal, guwata sina. Kaya Pentecostal, requirement nila, Brad, mabaptize kagin. Ara man sa Bible. Tama man yung ginatayuan nila. Pero misplaced truth ang tawag. Hindi sa ating panahon ngayon. Kasi sa ating panahon ngayon, hindi na nag-require ang Bible. In fact, si Apostle Paul, Brad, sa early pa niya sa kanyang trabaho as missionary pastor, apostle, nagbaptize siya. Pero later on, na-realize niya na ang baptism para sa Israel. Ang kanyang ministry para sa mga Gentile. Kaya sabi niya, Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. Diba? Nabasa niyo, nandiyan, Korinto ba yan? Nasabi niya, Christ sent me not. Si Kristo hindi nagpadala sa akin para magbautismo, pero mag-preach ng gospel. Kaya later on, nag-focus si Paul. Wala na siya nag-baptize, nag-preach na lang siya ng gospel. Kahit nalaman niya na ang baptism, requirement sa Israel. Ang Gentile, ang requirements, mag-believe sila. Pero may mga record si Paul nag-baptize early gani. Early mga kapatid. Marami siyang gimension about baptism. But take note, hindi lang po isa ang baptism. Marami pong uri. So later on, ating i-discuss yan. So ayop maliwanag sa atin ha, na hindi po part ang baptism. Okay? Walang contribution ang baptism sa ating kaligtasan. Kundi ito ay resulta sa ating salvation. Gi-picture out natin ang gospel. Gitypify natin. Picture, symbolic of the gospel. Okay? Ayop, klaro po yan sa atin. Mabaptize ka o hindi, nag-believe ka, nag-trust ka, sa good news, gospel, ikaw po ay ligtas, mga kapatid. Okay? Now, last Sunday, the descriptive attributes of the Scripture. May mga attributes tayong i-discuss. Ano ang attribute ng Scripture or the Bible? Attributes means characteristics. Okay? Anong tawag sa kanya? Anong attribute sa kanya? Tinawag siyang Word of the Lord. Tinawag siyang Word of God, ang Scripture. Tinawag siyang Word of Truth. Amen. Ano pa?
What's number 4? Word of salvation. Word of this salvation. Number 5. May number 5 na? Wala pa? O, sige. Acts 15 verse 7. Acts 15 verse 7. Acts 15 verse number 7. Acts 15 verse number 7. And when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So anong ikalima? Word of the gospel. So tinawag din ba ang scripture na word of the gospel? Kasi ang word contains the gospel. The scripture contains the word of God. And since it is the word of God, it states about the gospel, the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. So, Paul, tinawag din po niya ito na word of the gospel. The word of the gospel. At sabi niya, anong gawin sa mga Gentiles? By my mouth should hear the word, makinig sila sa aking salita, the word of the gospel, and next, believe. Amen? Ang response nila, Brad, believe pa rin. Mag-believe sila. Okay, that's number 5. Next, word of His grace. Number 6, word of His grace. So tinawag din, isang attribute sa Bible is tinawag din siyang book, word of grace. Acts chapter 10 verse 32. Acts 10:32. Atras tayo konti. Acts chapter 10 verse 32. According to verse 32, send therefore to Joppa, call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of Simon, a tanner, okay, by the sea. When he cometh, shall speak unto thee. Okay. So, wala dito yung word of the gospel. A word of His grace. Chapter 10. Verse 32. Yes. Immediately, therefore, I sent to thee, and thou hast well done, that thou art come. Now, therefore, are we all present before God, to hear all things that are commanded thee. So, nawala yung exact word dito na word of His grace. Word of His grace. Kakaiba ang verse na wala dito sa naka-specify. Verse 32. Anyway, ating i-search sa ibang mga verses or ibang chapter. Ang nakalagay sa ating lesson, 32. Pero iba ang 32. Word of His grace, wala natin nakita. Okay? Anyway, ating hanapin yan next Sunday. Okay? Next, try natin Romans 9:9. Romans 9:9. Romans chapter 9. Verse number 9. Verse 9, for this is the word of promise, at this time will I come, and Sarah shall have a son. Verse 9, ito po ay tinawag siya na word of promise. Word of promise. Word of the gospel, word of salvation, word of God, word of the Lord. Dito verse 9, word of promise. Because this book contains the promises of God.
Amen? Full of promises of God. This book, ang Bible, kaya reliable ito. Ito lang ang only book, Brad, na mapofulfill po yung promise. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. So it is a book of promise. Word of promise. Sabi po ni Apostle Paul, for this is the word of promise. At this time will I come and Sarah shall have a son. Ito po yung account na nagpakita ang Panginoon kay Abraham at kay Sarah at nag-promise po na magkaroon sila ng anak na galing po sa kanilang bosom, sarili nilang anak, hindi po si Ismael, but sarili po nila na magiging father of. Alright. Okay, so word of promise. Word of promise, mga kapatid. Okay, hindi pala. Sige, balikan natin yung kanina Acts. Yung word of His grace. Hindi chapter 10, chapter 20. Tingnan niyo po, chapter 20. Book of Acts. Book of Acts, chapter 20, verse number 32. I would like to ask the ladies to please read. Okay, all the ladies, verse 32, read. Amen. So, andyan na yung word of His, what, Brad? Grace. Amen. So, tinawag din pala ang Bible, Brad, na word of His grace. Andyan na. Word of His grace, word of promise, word of the gospel, word of this salvation. So, sabi ni Luke, kasi Luke man ang writer dito. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able. Ano daw ang word of His grace? Able to build you up. So ang word of God will build you up and give you inheritance among all them which are sanctified. So mabuild up tayo sapagkat sanctified na po, no? Na-sanctify na. So mabuild up na ang ating spiritual. Okay? And of course, ito mga kapatid. Okay, kanina word of promise, chapter 10 verse 8. Romans chapter 10 verse 8. Romans chapter 10 verse 8. Verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. So another attribute, Brad, word of faith. Word of faith. Kaya ang Bible mag-produce ng faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ma-develop ang ating faith through this book. So tinawag itong word of faith. Word of faith. Amen. Okay. So tandaan po natin yan, ang mga attributes ng Bible, ng Scripture. Word of faith. And sunod, 2 Corinthians 5:19. Yan people please. 2 Corinthians chapter number 5. Verse 19. Verse number 19. All young people, ready, read. Amen. So maliwanag, no? Ano, Brad? Paano na-impute ang ating trespasses? By what?
the Lord Jesus Christ, and by the word of reconciliation. So tinawag din pala ang word of God, the word of reconciliation. Ito siya ang mag-reconcile between God and man. Okay? Because man and God was separated because of sin. But praise God, because of God's word, tayo po ay na-reconcile sa Kanya. Religion cannot reconcile. Good works cannot reconcile us. Nor baptism. Only the word of the Lord. Amen. By faith in Jesus Christ. That's why we now have what? Mandate. And our mandate is found in verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you, Christ's stead, be reconciled to God. Amen. Praise the Lord. Okay? So we have this ministry. And that ministry is the ministry of reconciliation. And we have the word of reconciliation that is committed unto us. Praise God, no? So, makareconcile na tayo. Ito din na book, Brad, gamitin natin para ma-reconcile yung iba. Okay? Pag nag-soul winning tayo, ito yung basis natin, ito yung agent natin para ma-reconcile ang makasalanan papunta sa kay Kristo. Okay? Through this book. Kasi tinawag siyang Word of Reconciliation. No? Word of Reconciliation. Amen. Okay? Next, tinawag pa siya na Word of Life. Word of Life. Philippians 2:16. Philippians 2:16. I hope itong 16 na ito, kahit isa man lang na, meron tayong ma-remember. No? Philippians 2:16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. So, tawag naman dito, word of life. Word of life. Because this book produces life. Because it has life, it is living. For the word of God is quick and powerful. Hebrews 4:12. Amen? So, this book is the word of life. Ibang book, brad, that is a dead book. Only this book, this is the only book that gives life because it has the Spirit of God. Kaya tinawag siya na inspired. Inspiration. No? So, inspired, mga kapatid. Word of God. Word of life. Thank God, hindi patay ang book na ito. It produces life, mga kapatid. Amen. Word of life. Next. Ano pa? Of course, Colossians 3:16. Tingnan niyo po. Unahan lang ng Philippians. Chapter 3, verse 16. Colossians chapter number 3, verse number 16. Colossians 3:16. Let the word of Christ. Amen? Anong tawag ni Paul? Word of Christ. Okay? Salita ng Diyos. Kaya salita ito ng Diyos, hindi salita ng tao. Ginamit ang tao para magsulat. But in reality, salita ng Diyos. Oh. Halimbawa, si Brother Maki, gawin kong sekretary. Brad, pakisulat ito, Brad. I-dictate ko lang, Brad. Isulat mo ito. Hindi yon sulat, hindi yon sulat, hindi yon salita ni Brad Maki. Siya lang nagsulat, pero aking salita. Siya lang nagsulat. Okay? Ganon din ang Bible. Kaya huwag mong sabihin, salita ng tao lang yan. Ang mindset ng tao, hindi ako kumbinsido yan. Kasi salita lang yan ng tao. Tao ang nagsulat. Tao ang nagsulat, pero iba ang nagsalita. Nakuha nyo? Nagsulat ang tao, pero ang Diyos ang may idea. Utak ng Diyos yon, gipasulat sa tao. Amen. So, that's why, reliable mga kapatid, kay Word of Christ. Kaya sabi ni Paul sa mga Colossian believers, let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace
in your hearts to the Lord. Kaya napaka-rich po ang Word of God. It will give wisdom, it teaches us, it admonishes us, ano pa? It encourages us by some, by hymn, through spiritual song, and with grace in your heart to the Lord. Amen. No? Napakaganda mga kapatid. So sana po ang Word of God magadwell din po sa ating lahat. Richly mga kapatid. Okay? So yun po, Word of Christ. Word of Christ ang tawag, salita ni Kristo. Salita po ni Kristo. Word of Christ. Next. Ano pa? Titus 1:9. Titus chapter 1 verse 9. Take note, mga attributes ito mga kapatid. Characteristic ba? Ano ang pagka-describe? Ano sa kanya? Paano siya gi-describe? Yung tawag descriptive attributes. Chapter 1 verse 9. Okay. Sige po, pakibasa po ninyo. Ready? Go. Oh, parang di man sabay-sabay. Parang ano man. Okay? So, anong sabi niya dito? Verse 9, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Anong tawag? Faithful word. Ano dapat gawin natin sa word? The faithful word, holding fast. Panghawakan natin. Tayuan natin. Sabi ni Paul kay Titus, Titus, tayuan mo ng mabuti, panghawakan mo ng mabuti, sapagkat ang salita na yan ay matatag, ang salita na yan ay tunay, ang salita na yan ay dalisay, faithful. Sabi niya, faithful word, as he hath been taught, katulad na ikaw, kagaya na ikaw ay naturuan. Anong dapat niyang gawin? That he may be able by sound doctrine. Yung kailangan, dapat, sabi niya, sound in doctrine. May turo mo ang tamang doktrina, totoong doktrina. At sabi niya, bakit mo panghawakan yan? Sapagkat sound doctrine yan at dapat marunong kang mag-exhort para ma-convince mo ang mga gainsayer. Anong gainsayers? Ano ng gainsayers? Sabi ni Paul. Yung mga gainsayers, yung nag-discredit sa Word of God. Hindi naniniwala sa Word of God. Gina-despise nila ang Word of God. Amen? Sabi niya, dapat marunong kang mag-exhort. Kailangan mo silang i-rebuke. Kailangan mo silang i-expose. Paano yan mangyayari? Kung hindi mo hawakan ang Word of God, holding fast, kaya panghawakan mo. Okay? Maging strong ka. At dapat sound ka in doctrine. Dapat kabisado mong salita ng Diyos para marunong ka mag-exhort. Amen? Paano mo malaman na mali ang kanilang doktrina kung ikaw di mo kabisado ang salita niya? Kaya katulad din sa atin ngayon. Kaya ga-study tayo. Kaya sana hindi tayo matakan dito nga. Muna si pastor kadugay-dugay, topic balik-balik. Yung balik-balik, maganda nga ni balik-balikon. Kaya dito tayo matuto. Importante ito na matapig sa ating isip. Kadami ng baptist na Katoliko, mga pastor na Katoliko. Bakit? Anong dahilan? Kulang sa aral. Walang alam sa Bible. Medyo pastor na Katoliko ka? Alam mong mali yan, manguros, mag-ano sa patay, pagadian ang patay, misahan patay, anong klase ka? Nagpapatunay, wala kang alam sa Bible. Kung may alam ka lang, kung may alam ka, very shallow, napakakunti.
Klaro masyado na wala sa Bible yung mga turo na yan, tradisyon. Nag-uyat ka na ng Bible, nagbalik ka sa doktrina, sa tradisyon. Masyadong kakalungkot ganun. Kaya importante sa ating lahat, nag-aaral tayo dito. Kaya kahit di ka na mag-Bible school, kung makinig ka at isabuhay mo ito, isa puso mo ito, hindi sulod diri, guwa diri. Sulod diri, guwa diri sa kasing-kasing diri. Hindi dito, amen? Pakinggan niyo ang Sunday School, importante. Aralin niyo ang Sunday School. Pagdating niyo sa bahay, i-double check niyo. Hindi lang amen, 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 Brad. Hindi dapat ganoon. Berean believers tayo dapat. They search the scripture daily, whether those things were so. Ganon sila. Nag-double check sila. Ga-aral sila. Ga-Bible study sila sa bahay. Hindi kay hanggang upo ka lang. Simba ka lang, parang nag-attendance ka lang. Dapat ating desire, nag-along tayo, nag-desire tayo, nag-crave tayo, Lord, tulungan niyo ako. Sana hindi lang ako magsimba, kundi magsimba ako na meron akong learning. Nagsimba ako na may makuha sa pag-uwi ko na mag-grow, mag-contribute sa aking spiritual growth. Yun dapat. Ang preaching, rebuke lang yan, Brad. Pero ito ang learning. Importante ang hapon. Kaya dito tayo ma-learn, dito tayo ma-strengthen, maging grounded and settled in the truth. Kaya mas maganda mag-take note, kaya ang ating utak, wala na. Hindi na ito reliable. Pwede mo yung maintindihan ngayon, maya-maya, tanungin ka ano yung verse ko kanina, wala na. Diba? Ibagi kung meron kang nasulat na take note, kaya meron kang ma-review, meron kang mabalikan. No? So take note mga kapatid, amen? Faithful word, sabi ni Titus, ni Paul kay Titus, holding fast the faithful word, as he hath been taught, katulad na ikaw ay naturuan, that he may be able by sound doctrine, both to exhort and to convince the gainsayers. Anong sabi ni Paul? Bakit? Anong dahilan, Brad? For there are many unruly. Take na to. Mga unruly ang tawag ni Paul. For there are many unruly, hindi na mag-guide. Unruly na sila. Uncontrollable. And vain talkers, nagasalita ng walang kwenta. Mga nonsense. Ano pa? Undeceivers. Especially day of the circumcision, mga Hudyo, tinutukoy ni Paul na nagakontra sa gospel. Whose mouth, anong dapat sa kanila? Must be, nakita niyo, Brad? Stop. Dapat itong mga mali, dapat may stop. Sabi ni Paul, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. So ang kanila parang intention ba para makakwarta? Nagaturo sila para yung madeceive nila, makakuha sila. O, kawawa naman. Sabi ni Paul, mga kapatid, one of themselves, even a prophet of their own, mga prophet pa, said the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. Tawag ni Paul, grabe yung pagkatawag ni Paul, pagka-describe sa kanila. Mga always liars, mga evil beasts, masamang beast. Sabi no? Slobelis. Kaya anong kanyang sabi anong instruction niya kay Titus? This witness is true. Wherefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Amen? So, i-rebuke natin yung mga mali. Hindi natin pwede ba i-tolerate? Okay lang, pareho lang ta. Pareho ta, Christian. Hindi pwede ba? Sabihin talaga natin ang totoo. Ati bibing ko, tong ati ko dre. Sabi ko, walang pastura sa Bible. Sorry kung ma-offend ka sa akin. Pero, basahin mo ang Bible, encourage kita. Kung may mabasa kang pastura sa Bible, gi-allow ba ang babae na mag-preach? Pwede mag-preach siguro or mag-teach, puro babae. Pero yung mag-pulpit, magtandog sa pulpit, may mga lalaki, walihan niya, di pwede, wala na sa Bible. In fact, as a matter of fact, sabi sa 1 Corinthians 14, sabi ni Paul, women were not allowed to speak inside the church.
Kaya it is a shame for a women to speak inside the church. If they have something to ask them in their houses to their own husbands. Wag inside the church, sabi ni Paul. Sabi ko, mag-search ka. Walang pastora sa Bible. Pastor, sabi ko. Oh. Sabi niya, wala man, abi, pastor dito nga lalaki. Kaya mo ng problema karon. Wala man, abi, ang ginapadala sa amon kay babae man. Kaya ang ilang ang Pentecostal man kay Sarban, hindi po permanente ang pastor. Kuan po ba? Tabok-tabok ano na, puli-puli. Karon amo na, hindi permanente ba? Actually, Bible baptist man ang permanente yun. Kalabanan biskan missionary baptist ba, biskan mga iban nga baptist or iban nga mga alliance, protea ng UCCP. Tingnan mo, hindi talaga stationary ang pastor nila. Kaya yun ang dahilan. Sabi niya, ang gipadala sa among kay babae man. Sabi ko, next time, pag matapos ang term ng pastura ninyo, mag-request ka mga members, pwede ba pastor among gusto? Pwede ma-assign sa amon sa sunod, pwede ba pastor, hindi lang pastura? Pwede mo na himuon ninyo. Mag-request ka mo, tapos pirmahan ninyo tanang ng mga membro. Sabi ko, yun ang nasa Bible. Hindi ang galit ako, kundi yun ang nasa Bible. Amen? Oh. Faithful word. Ano pa? Hebrews 1:3. Hebrews chapter 1 verse 3. Who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. Underline that phrase, by the word of His power. When He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. Okay, that is Jesus Christ. Ang nag-purge sa ating kasalanan, umupo sa kanang kamay ng ating Diyos Ama. Majesty on high. Word of His power. So tinawag din ng Bible ang scripture na word of His power. Kaya sabi po ng chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. Clint, get inside. Ipapasok yan, mami. Hindi magsige labas-labas. Word of His power. Okay? That's number 13. Nasundan nyo? Number 14 na po tayo. Chapter 5, verse 13. Hebrews. Chapter 5, verse 13. 5:13. For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Next, word of righteousness. Number 14, ang tawag sa scripture, word of righteousness. Amen? Pulong sa kamatuoran. Word of righteousness. So this book contains the word of righteousness. All of this book, all of the things that is written, it is the word of righteousness. Okay. Chapter 13, verse 22. Hebrews again. 13:22. And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words. Word of exhortation. So, another term, word of exhortation. So, ito ang book, Brad, na magbigay sa atin ng real exhortation. Kaya gani sa atin, Brad, pwede ka ba makabigay ng short exhortation? So, pag sinabing
Word, Brad? Short exhortation. Of course, galing sa Bible. Pwede man tayo magbigay ng exhortation pro sarili natin. Pero walang pinaka-the best magbigay ng exhortation sa atin, the Word of God. Amen? This book, mga kapatid. No? Simple lang ito, pero mga kapatid, grabe ang epekto. No? Kung mo na lang talaga, i-ponder, i-meditate mo, ang dami talagang benefit makuha natin sa Bible. Exhort, ma-exhort tayo. Ma-encourage tayo. Discourage tayo, basa tayo ng Bible. Okay? Gapanghina ka, basa ka ng Bible. Right? So, Bible lahat, no? Word of God. Word of exhortation. And that's number 15. And last, mga kapatid, James 1:21. James 1:21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Okay. Anong sunod, Brad? Ang tawag? Engrafted word. Engrafted word. Sabi dito. So, ang word of God is considered siya engrafted. Nakatanim, naka-imbid, nakaukit, mga kapatid. Okay? Na kung saan sabi niya, which is able to save your souls. So, ganun po ka-powerful ang salita ng Diyos. Okay? Able to save your souls. Ito po yung 16 na descriptive attributes of the Scripture. Let me repeat. Number 1, Word of the Lord. Number 2, Word of God. Number 3, Word of truth. Amen? Number 4, Word of this salvation. Number 5, Word of the gospel. Number 6, Word of His grace. 7, Word of promise. Number 8, Word of faith. 9, Word of reconciliation. Number 10, Word of life. Number 11, Word of Christ. Number 12, faithful Word. Number 13, Word of His power. 14, Word of righteousness. Number 15, Word of exhortation. And finally, number 16, the engrafted Word. Amen? So, tandaan niyo ito kay magtatanungin ko kayo sa Sunday. Sister Cyril, tagaay ko duha ka attribute sa Bible about the descriptive attribute of the Scripture. So, dapat may duha. Oh, ano to siya? So, siya ro sa 16, why kagid? Oh, iyon pa lang, Word of the Lord, Word of reconciliation, kadali lang yan maintindihan. Ano pa? Word of God, Word of life, Word of promise, the faithful Word. Oh, yun pa lang, dami na. Kaya maghanda kayo sa ano ha? Random ito, patayuin ko kayo. Sister Susan, bigyan mo ako ng 5, please. Oh, grabe pastor, hambal mo, 2 lang. Sister Cyril, 2, ako yun 5. Oh, muna ya. Muna kay study kita kay before ta mag-umpisa sa Sunday sa hapon. Pangayuan ko kamo, Sharo 16 oh, damo sinang ano? Amen. Word of promise. O, dali mo na i-memorize. Oh. Oh, pinaka-famous, Word of reconciliation. Oh. Dira pa lang daan, why na? Oh. So, tandaan nyo ha, 16 po yan. Oh. Para sa Sunday, mapayang people, mapatatay, random ito. Pastor, may premyo? Depende. Okay, now, things to consider. Things to consider. I believe that the Bible is the inspired Word of God because that is the Bible's claim for itself. This does not mean that there are no evidentiary proofs that speak to the Bible's inspiration. It just means that we need to base our study on the proper set of assumptions. So before we attempt to plunge to the heart of the matter, we need to note some necessary assumption and considerations. Okay? So dapat natin mga kapatid,
i-consider, okay, may ibang apat na bagay, mga kapatid. Number one, God exists. Bakit may Bible tayo? Because God exists. Kaya kung walang Diyos, wala din tayong Bible. Saan tayo magkuha ng source ng Bible kung wala si Lord? Kasi galing sa Kanya lahat. Amen? Siya ang author ng Bible. Tama? Amen. Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Anong sabi ni David? Psalm 14 verse number 1. Psalm 14 verse 1. Okay? Verse 1. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. So, sino ang nagsabi na walang Diyos? Ang fool. Tao lang ba na mangmang, walang alam sa Bible, di kilala ang Diyos, ang magsabi na, there is no God. Pero tayo, naniniwala tayo, there is God. Amen? So, therefore, naniwala din tayo sa Bible. That there is a Bible. There's Word of God. Second thing, God has magnified His Word above His own name. Tinaas din ni Lord ang Kanyang salita. Gigalang niya ang Kanyang salita. Gimagnify niya ang Kanyang salita. So kung ano ang Diyos, ganun din ang Kanyang salita. Psalm 138 verse 2. Psalm 138 verse 2. Psalm 138 verse 2. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. So grabe, gimagnify ni Lord God ang kanyang salita above all thy name. Ganon niya, mga kapatid, tinataas, ginagalang, gi-equate ang salita ng Diyos. Thou hast magnified thy word. Whose word? God's word. Thy word above all thy name. So God has magnified His word above His own name. Ganon kataas, mga kapatid, ang pag-regard nila. They have the high regard of the word of God. 3, not only God exists, God has magnified His word. Third, God's word is eternally settled in heaven. Psalm 119 verse 89. Psalm 119 verse number 89. Psalm 119 verse 89. Let's read. Ready? Go. Oh, sabay-sabay, di sabay. One more time. Ready? Go. Amen. Forever, O Lord, the word is settled in heaven. Tanong, saan ang inspired word of God sa wala pa ang mundo? Saan ba ang inspired? Kasi sabi ng Bible, inspired word of God. Without error. Perfect ang word of God. Tanong, sa wala pa na-create ang mundo, saan ang inspired word of God nakalagay? Sa? Oh, ang sagot sa binasa natin, nandoon na Brad, naka-record na doon, nandoon na. Wala pa yung mga prophets, wala pa nakasulat, wala pa na invento ang Bible. Wala pa na translate ang Bible. Sabi ni David, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. So ang Bible nandun sa langit, naka-preserve doon. Naka-settled na doon in heaven. Hindi nagsimula ang Bible sa mundo, Brad. Nag-start lang siya, nasulat, pero may word of God na doon. Okay? Naka-prepare, naka-settled, naka-deposit doon sa langit. Wala pa ang mundo, mga kapatid. Ganun po. Kaya very reliable, powerful ang word of God. Sa heaven pa lang, nandun ang word of God. Amen.
Praise the Lord, no? God's word is eternally settled in heaven. And last and final, God has communicated His word to mankind. So ang Diyos nagipag-communicate sa kanyang salita sa pamagitan ng tao. Kaya ginamit niya ang tao para magsulat. Iyon ang mode of communication niya. Hindi na siya mag-text ngayon, hindi na siya mag-chat ngayon. Hindi na Brad virtual ngayon. Hindi na siya hologram. Ano yung hologram? Yung parang may picture ka, parang virtual Brad, na nagsasalita ang tao. Hindi na po ganun. Si Lord nag-communicate sa atin through His verbal word. Verbal, pag sinabing verbal, ito, word for word. So pag sinabing verbal, hindi na applicable ang dreams. Hindi na applicable ang vision. Kaya may perfect word of God. Sa wala pang Bible, nung una ba nakipag-communicate ang tao through dreams and vision. Totoo po yun. Pero sa ating panahon, wala na, cancel, abolish na yan. Kaya meron na tayong literal, preserved, inspired, perfect word of God. Amen? Kaya yung drum go mo na, wala na yan. Sa'yo na lang yan, meaning na yan. Nanay ko, tawag sa akin, sige sa tawag, busy ako, mag-drive pagid ako. Sabi niya, anak, magpunta ako ng Cagayan de Oro. O bakit manay? Nadamguhan ko si kuya mo, yung panganay namin, si Kuya Ruel. O anong napanaginip mo kay kuya? Nandun daw siya sa Panganon. O tapos nakabarong, tapos naka-slacks. Gabay-bay-babay man sa ako, anak. Siya nga may meaning dito ba? At doon ko si Manong mo. Tapos nabalitaan ko si Manong mo, nagbasakit. Ayun, puntahan niya talaga doon. Pero prior doon, nagkasakit talaga si kuya ko. Siya may di ko katulog. Isip ko, pagkatapos doon nagdamgo ko, why, naging ko katulog, hasta na lang nag-aga. Siya ragit pirmi ginaisip ko. Ano man matabo sa Manong mo man? Kuhao na siya sa Ginoo. Siya makadto ko, sining ko, why ka man pamasahe? Siya, sige lang, mangita lang ko. Agi kadtuan niya sa Cagayan. Okay, kuno lagi, gipadamgo daw siya nga araras panganod. So, mga kapatid, sabi ko na, wala na ng damgo. Santo, pwede ng damgo, pero karon wala na ng meaning. No? Kung may matabo man, coincidence lang na, pero hindi na po silingon. Nga, kaya gipadamguhan ka, amo na matabo. Magdamgo tayo, hindi, mapatay kita na eh. Amo na lang na. Pero may mga tao pa, abig, pati-pati pa sa damgo. Ipadamguhan ko. May baol daw kung nakita sa damgo ko ba. Amo ni siya. Daw, lapit daw sa suba. Tapos gakaab-ab na. Ang problema din, itong sapa. Kaya naanod naman sa basyang. Tungkol sa flood control, kaway klaro. Di ba? Di na tayo magpati-pati, anak. Word of God, amen? Final na ang Word of God. Di tayo magpati, no? Dito tayo mag-rely, mga kapatid, sa Bible. Because the Bible is accurate, final, and complete, mga kapatid. Okay? So I hope meron tayong na-learn today. Okay? This afternoon, number 1, about baptism. I hope klaro sa atin, ha? Na wala tayong nagpabaptize para masave, para matinluan, mahugasan aton sala. Walay power ang tubig maghugas sa sala. Only the blood of Christ. Okay? Has the power to save us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? And the blood of Christ cleanseth us from all unrighteousness. Okay? Tayo po'y mag-pray. Lord, salamat ngayong hapon. Salamat sa joy, excitement, binigay nyo sa amin. Makapag-study kami, maka-learn kami together sa iyong salita, gaano ka-importante, paano ito na dumating sa amin, at ano Lord, ang mga descriptive attributes na malaman namin, Ama, hindi lang